Uy, what's up? It's me, Jeffrey. Welcome to our vlog. To my vlog. So, for today, video guys, for today videos guys is ang content natin is ano ba yung mga requirements na dapat dalhin sa immigration at ano ba yung kailangan sa immigration. So, sana itong video na to guys is makatulong lang man sa mga kabayan natin na nagbabalak dito na magbakasyon o ano man gusto nyong gawin dito sa UAE. So, let's do this. Yun, ganun kabilis. So guys, ako kasi may asawa ako dito sa UAE. So, ang naging requirements ko sa akin at saka sa kanya. Pero hindi niya na-provide yung EOS na sinasabi sa immigration kasi hindi siya nakahit ng 10,000 dirham na minimum wage ng sahod ng dito sa UAE. So, ang ginawa namin, nag-tourist pa rin ako. Visit visa. So, ito yung mga pinrovide ko na mga requirements is una yung passport. So, alam naman natin pag wala tong passport, di tayo makakalis sa bansa natin. So, number 1 yung passport. So, yung validity naman ng passport natin guys is 10 years na. Kaya medyo matagal na. So, ang next is yung visa. Pag walang visa, wala din. Hindi din tayo makakalis. So, kailangan yung visa. So, ang visa natin guys is yung validity nito is 2 months. Dapat pag kumuha ka nito is malapit na kayo mag-flight. Kasi para yung expiration ay medyo matagal-tagal. Tapos, dapat yung agency na pagkukunan nyo is legit. Kasi maraming mga scammer dito sa UAE. So, ito. Tapos, yung ticket. Sa ticket naman guys, yung misis ko ang kumuha. Hindi niya pinackage doon sa visa. Kasi, mas maganda pag kayo ang kukuha o sino man na sponsor nyo. Kasi pag sponsor, dapat yung sponsor nyo kukuha. Yun lang yung advice ko guys para walang masyadong question sa immigration. So, yung ticket na to, round trip ticket na kinuha. Hindi to dami ticket guys yung return ticket niya. Ito ay legit guys. So, yung advice ko, mas maganda pag kayo mismo yung kukuha ng ticket nyo. So, kasi may mga agency na pinapackage nila yung return ticket nyo is dami. So, baka masilipan kayo ng immigration o ma-red flag kayo, ma-question kayo. So, ang next is yung marriage certificate. So, konting history lang guys, konting history lang konti. So, yung marriage certificate na to is PSA to guys. Kailangan naka-PSA yung marriage certificate nyo. Kasi kami, last year kami nagpakasal ng misis ko last September. So, nag-flight ako ng December. So, ang sabi sa PSA
sa Philippine Statistic Authority is before 5 months pa siya pwedeng kunin yung PSA na marriage contract. So, ang ginawa ko, may kakilala ko dun sa PSA na nagtatrabaho. So, pinalakad ko dun sa kanya. So, shoutout pala sa kanya. Shoutout pala sa iyo, J. Digno, taga Sultan Kudarat. So, ang ginawa niya, kinuha niya yung sa municipal na marriage contract, tapos marriage certificate, tapos pinasa niya sa pinaka-main. Ayun, siguro mga 5 days lang, nakuha niya na agad yung PSA namin. Kaya thank you din sa kanya. So, ito. And next, yung leave certificate. Kailangan nyo din yung leave certificate, guys. So, yung leave certificate, kailangan nyo i-provide galing sa employer nyo. Then, kumuha din ako, guys, ng CUE. Kung kailan ako nag-umpisa sa company. Okay. Dapat naka-indicate doon. Tapos, nagpa-print din ako ng 3 months na payslip. Kahit wala na kayong bank statement, guys, okay lang yun. Hindi na hinanap sa akin yun. So, yun yung at saka birth certificate ko pa na payslip din. Ito. Payslip din. So, yun lang na-provide ko sa requirements ko. And then, sa misis ko, yung receipt niya. Tsaka, ito, yung kontrata niya. Yung contract niya, guys. Yung page 2. Ito din, hinanap din. Pinakita ko to. Tapos, yung invitation letter, guys. Kailangan ng invitation letter din, guys, na nagsasabi doon na magbabakasyon lang kayo dito sa UAE. Tapos yung PSA din na birth certificate niya. Yan, naka-PSA din dapat. Ito, PSA. And then next is yung salary certificate ng asawa ko. Yan. Salary certificate. Yan. Tapos, yung tenancy contract. So, mas maganda pag may tenancy contract, guys, para hindi na kayo hanapan ng booking hotel. O kung wala man kayong makuha na tenancy, o hindi kayo nag-rent yung sino man, o mag-anak nyo, o asawa nyo, anak nyo, magpagawa kayo. Pwede kayo magpagawa na yun kasi ang ginawa ng asawa ko, magpagawa lang siya ng tenancy contract. Okay? Magkano naman. And then yung bank certificate ng asawa ko, bank statement. Yan. Pinabay ko din sa kanya yan para wala na masyadong question. So, yun lang yung mga requirements na kailangan mong i-provide sa immigration, tapos wala na silang masyadong question. So guys, kung nakatulong man to sa inyo, sana subscribe nyo ako. Tapos sa next naman na vlog ko, guys, is yung content ko naman dun, guys, yung experience ko sa pagpunta sa immigration, paano ako kinausap na immigration, tsaka paano ako nakapasa sa immigration. Tsaka yun na, guys. Thank you sa panonood, guys. Sana makatulong sa inyo. Let's do this.